Kasagsagan dito 1998, 99, sunod-sunod na marami na namatay dito. Si Kadante, namatay. Pinatay nila, binaril nila, nasa tabi ko si Kadante. Hindi kami pwede mag-give up dyan dahil nasimulaan na namin, tapusin namin. Hindi natatangi ang karanasan ng mga taga-Southside. Sa Pamasawata, Caloocan, Dagat-Dagatan, makikita ang isang komunidad malapit sa estero. Hindi lingid kanino man ang problema sa baha sa Kamaynilaan. Kailangan lagyan ng mega pumping. Nang tatamaan dyan ay mga pamilya ng Maralita, katulad dito. Tatanggalin dito yan, pero wala pa silang malinaw na programa kung anong mangyayari sa mga tao, saan ililipat. 400 ng pamilyang maaapektuhan ng nasabing programa ng pamahalaan. Yung komunidad na yon sa gitna ng mga container van, isa yan doon sa mga ididemolish dahil meron ding proyektong itatayo dyan. Etong mga to naman ay tatamaan ng mega pumping station at saka tatamaan din ng road widening na to ng C3. Itong mga to, tatanggalin talaga nila yan eh. Tatayuan yan nung isang parang building para daw dito, ito yung gagamitin para humupa yung baha. Hindi naman yun yung problema ng mga tao eh. Ang problema ng mga tao, pangunahin, ay tirahan, kabuhayan at trabaho. Yun yung basic na problema. Yun dapat ang tinutugunan ng ating pamahalaan. Meron siyang sinasabing mga proyekto eh. Meron siyang programa sa pabahay. Nandiyan ang National Housing Authority o NHA na siyang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa pabahay. NHA is actually mandated to fulfill a range of roles. On one hand, in its corporate capacity, it's mandated to engage in direct housing production. Essentially, mag-acquire siya ng lupa, magtatayo siya ng mga bahay at may mga tao siya papatirahin doon. Nakikipag-ugnayan ito sa iba't ibang local government units sa pagtatayo ng mga socialized housing. Ngunit bukod pa dito, in its government capacity, it's tasked to manage yung issue ng resettlement and relocation, even for areas na hindi siya yung magdidevelop. Hindi maipagkakaila na hindi gaanong binibigyang halaga ang programa sa pabahay. Puro positive yung sinasabi nila. Halimbawa, katulad ngayon, yung issue ng BAT ngayon, sinasabi nila kailangan silang magdagdag ng pondo para ipapalit, may maayos na serbisyong ibibigay, partikular sa pabahay. Ang problema, hindi naman doon napupunta talaga yung pondo eh. Una, ginagawa nila, pambayad lang ito sa utang. Kalakan ng pondo, pambayad sa utang at sa iba't ibang mga pangangailangan para implement yung mga negosyo. Pero yung talagang problema ng Maralita ay hindi nare-resolve. Sa katunayan, hindi lumalagpas sa 1% ng pambansang budget ang pondo na inilalaan sa programang pabahay kumpara sa inilalaan para sa pambayad utang. Karaniwang nagmumula sa pribadong korporasyon ang pondo para sa pabahay, sa SSS, GSIS at Pag-ibig. Ibig sabihin, ang pabahay ay para lamang sa mga may permanenteng trabaho, sa may kakayanang magbayad at tiyak na mababawi at mapagtutubuan ang gastos sa pagpapagawa ng bahay. Kung itutal po natin ito, ang accomplishment report ba ng pabahay ng gobyerno ay malaki? Malaki po. Inaabot ng 178,000% ayon sa kanilang report na nakalagay dito as of December 2002. Pero kung babalikan po natin, ano po yung pinakamalaki? Ang number 1 nito ay issuance ng proclamation. Sa proclamation ba ng lupa, kasabay po ba nito ay bahay na kaagad? O yan ay proclamation lang na ito ay pwedeng gamitin, disposable for housing purposes?